Ang pinakabataang itim na professor sa Cambridge ay kamakailan lang natagpuang patay at sinisisi ko ang mga woke na ideolohiya at mga puwersa ng media na nagbigay daan para mangyari ang kwentong ito. Sige, talakayin natin ang mga detalye nito. Justin, si Jason R. Day, ang pinakabatang itim na professor sa Cambridge na kamakailan lang ay inakusahan ng pangong-opya sa kanyang akademikong pagsusulat ay natagpuang patay. Ang kanyang pagkamatay ay nangyari matapos magsimula ang University of Cambridge na investigasyon tungkol sa kanyang mga nakaraang pahayag. Kaya, sino ba talaga ang taong ito? Ako ay profesor ng Sosyolohiya ng Edukasyon sa Universidad ng Cambridge. 3 taon na ang nakalipas, si Jason R. Day ang naging pinakabatang itim na propesor na naitalaga sa Universidad ng Cambridge, isang institusyon may 800 taon na ang tanda. Muli, pinapanood mo ang video na ito. At ang unang bagay na mapapansin mo ay ang lalaking yon ay hindi tulad ng mga unang tao sa Universidad ng Cambridge. Ang mga taong nagtatag nito, naisip para sa kanilang mga pangunahing profesor. Tama ba? Sige, wala itong kinalaman sa kulay ng kanyang balat, ha? Mas tungkol ito sa makeup at mahabang buhok niya. Si Professor Jason R. Day, Juan. Ngayon, pag-usapan natin. Ininterview sa tingin siya ko, tungkol sa talagang tagumpay na interesante ito noong as CBS News. Kung magiging tapat at prangka ako, hindi talaga maraming guro sa paaralan ang naniwala sa akin. Ngayon, si Jason R. ay bumagsak na ang reputasyon. Inakusahan ng pangungopya sa ilan sa kanyang mga akademikong sulatin at pagsisinungaling tungkol sa kanyang pahayag na tumakbo siya ng 600 milya sa loob ng 6 na araw para makalikom ng pera para sa kawanggawa. Hindi maganda ang dating yan. Pero ganito kasi yon. Kung kukuha ka ng isang tao bilang DEI hire, hindi mo siya kinukuha dahil sa tunay niyang kakayahan. Dahil nagsinungaling siya sa maraming bagay. Hindi lang sa kanyang akademikong gawain, pati na rin sa kanyang resume at iba pa. Kung kukuha ka ng isang tao based lang sa itsura niya para lang mapatunayan mo sa mundo na talagang bukas ang isipan mo, maaring lumabas na wala talagang sapat na kakayahan ang taong ito para maging propesor sa universidad. Ibig kong sabihin, nakakagulat. Hindi naman kasi kailangan ng marami ngayon para maging propesor sa universidad. Ang kailangan mo lang gawin ay maging isang taong handang sumunod sa COVID at masuhulan ng Russia o China at itulak ang mga mapanganib na liberal na ideolohiya sa iyong mga estudyante. Pero isa na namang usapan yan para sa ibang pagkakataon. Bagay na bagay siya doon, hindi ba? Pang front page ng balita ang iskandalo dito sa UK. At ang dating propesor ng sosyolohiya ng edukasyon ay nagbitiw na nagsabi sa isang pahayag na hindi ito dapat ipagkamali bilang pagtanggap sa mga kwento na umiikot tungkol sa kanya. Sinabi ng Universidad ng Cambridge na nagsimula na ito ng investigasyon. May mga tanong na ngayon tungkol sa autobiography ni Arday na nakatagdang ilathala na yung buwan. Holly Williams, CBS News, London. Okay, kaya basically, kung hindi mo pa rin nakukuha ang punto, ito yung lalaki na nagsinungaling para makapasok bilang DEI hire or DIY, kung ano man ang tawag doon, sa Cambridge University, isang napaka-prestihiyosong institusyon. At ang dahilan kung bakit siya nakapasok doon sa simula pa lang ay dahil naghahanap sila ng taong makakapunulang ng requirement at hindi habil talagang tiningnan nila kung may sapat siyang kwalifikasyon para doon. At napadpad ako sa isang napaka-interesanteng artikulo mula sa The Spectator na nagsasabing magsusorry kaya ang BBC sa naging papel nito sa kwento ni Jason Alde? Dahil malinaw na namatay ang lalaking ito at namatay siya dahil sa pressure ng publiko. Ibig sabihin, malamang ay kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ulit, kung titingnan mo ito, itong professor mula sa Cambridge, ayon sa mga ulat ay malamang na siya mismo ang may gawa nito. Pero wala pang kumpirmasyon. Ang kanyang pagkamatay ay itinuturing na hindi inaasahan, pero hindi ito pinaniniwala ang kahinahinala. Sige? Welcome back. Isang nakakagulat na kwento mula sa UK. Ang propesor ng Cambridge na si Jason R. Day na inilarawan ng mga kritiko bilang mukha ng DEI ay nagbitiw noong nakaraang linggo dahil sa mga alegasyon ng plagiarism at mga hindi pagkakatugma sa kanyang record sa akademya. Ang mga alegasyon, bahagi ng kanyang PhD thesis, ay kinopya o plagiarize. Nakasad sa kanyang resume ang mga posisyon na ayon sa mga universidad ay hindi naman niya talaga hinawakan. Ipinagmamalaki rin niyang tumakbo siya ng 30 marathons sa loob ng 35 araw. At mahigit 5.2 milyong libra ang nalikom para sa kawanggawa. Ibig ko sabihin, kung titingnan mo ito at may nagsabi sa'yo na tumakbo sila ng 30 marathons sa loob ng 35 araw, kung may katalinuhan ka at hindi ka lang naghahanap ng DEI hire, maiisip mo na baka may mali dito. Bakit sinasabi ng artikulong ito na magsusorry ba ang BBC sa papel nito sa kwento ni Jason Arde? Gusto kong pag-usapan ito. Sige, tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Kelly J. Keane. Si Jason Arde ay isang prepektong lalaki na nilinsya ng mga rasista at ng mga totoong nagluluksa. Samantalang dito, at sige, tingnan mo itong nakakabaliw dito. Naka-undercover ako sa rally sa London para sa yumaong DEI academic fraud na si Jason R. Alde. Libo-libo ang narito para ipagtanggol ang DEI at ang mga kasinungalingan ni Alde na nagpakamatay matapos siyang mabunyag ng isang mamamahayag bilang isang manloloko. Ang mga tao ay sumisigaw ng mga chant at nagtataas ng kamao na parang BLM na sumasalamin kung paano madalas na inuugnay ang BLM mismo sa mga panlilinlang, panloloko at kasinungalingan. Ibig ko sabihin, tama ba? Isang tao na hindi naman talaga kailangan humiling na kahit ano mula sa inyo. As someone who represents
Kaya literal na may isang lalaki, okay, na malinaw namang itim at nakuha dahil sa DEI hiring at itinutulak niya ang buong DEI na agenda. At siya ang naging mukha ng DEI para sa Cambridge at sa marami pang ibang lugar sa mundo. At pagkatapos ay inakusahan siya ng isang bagay at hindi naman talaga niya ito itinanggi. Parang sinabi lang niya, sana hindi maapektuhan ng lahi ko. At kung ano pa man, alam mo na, yung quote na ipinakita lang natin. Hindi ko na maalala ng eksakto kung ano ang sinabi. At pagkatapos ay napahamak siya. At pagkatapos, libu-libong tao, karamihan ay mga puti, ang lumalabas sa kalsada at sinasabing rasismo ang pumatay sa kanya, hindi yung katotohanan ito ay isang lalaking handang magsinungaling para lang umangat sa buhay. At nung nahuli siya, hindi niya kinaya ang pagharap sa mga magiging bunga ng ginawa niya. Kaya nagpakamatay na lang siya. Iyan ang kwento. Kwento ng isang duwag. Kwento ng isang taong hindi naman talaga handang tumakbo ng 30 marapon sa loob ng 35 araw. O talagang mag-ipon ng pera o makakuha ng trabaho sa universidad. Pero mas pinili niya magsinungaling tungkol dito, mangopya sa kanyang disertasyong pang PhD, makapasok sa isang prestigyosong posisyon, kunin ang lahat ng papuri para dito. Lahat-lahat. Gawing sikat ang sarili niya dahil dito. Ako ang pinakabatang itim. Bla bla bla. Sumula pa ng talambuhay tungkol sa sarili niya. At pagkatapos, nang mahuli siya dahil sa kanyang mga kasinungalingan, nagpakamatay siya, tinapos niya ang sarili niyang buhay. At pagkatapos, may libu-libong taong lumabas para magprotesta sa katotohanang isa siyang duwag at mapanlinlang. At ang ibig ko sabihin, libu-libong tao talaga. At ito ang dahilan kung bakit pag-usapan natin kung magsusorry ba ang BBC para sa atin. Kasi ang totoo, sobra-sobra ng media coverage tungkol sa taong ito, di ba? Ang iskandalo ni Jason R. Day ay isang iskandalo na rin sa sarili nito. Ilang taon ding pinalaganap ng walang critical na pagsusuri ng korporasyon ang alamat ni R. Day. Bago ang Hulyo 2026, naglabas ang broadcaster na hindi bababa sa 11 na programa sa radyo. Halos 6 na oras ng R. Day na nilalaman, 4 na artikulo sa balita at 2 panayam sa TV na pinupuri ang akademiko at inuulit ang kanyang maling mga pahayag. Nang pumutok ang unang balita tungkol sa kanyang plagiarism at kasinungalingan, mas lalo pang ipinagtanggol ng BBC ang akademiko. Ang unang artikulo na masasabi kong naglalaman ng totoong kritisismo sa dating profesor ay inilatala noong ika-6 ng Agosto. Isang araw matapos siyang magbitiw, mahigit 2 linggo matapos mailathala ang orihinal na R. Day na pagsisiwalat sa Substacks at 6 na taon matapos ang unang artikulo ng BBC tungkol sa yumaong akademiko. Sa panahong iyon, mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naglatala ng mga pagbubunyag na nagdedetalye sa mahabang kasaysayan ng kasinungalingan at pagmamalabis ni R. Day mula sa iba't ibang publikasyon gaya ng Telegraph at Daily Mail hanggang The Guardian at The New York Times. Sa loob ng mga linggo, hindi pinansin ng BBC ang lahat ng yon, tama ba? Kaya't ito ay isang kwento na malawakang tinatalakay. At gayon pa man, ang pangunahing pinagmumula ng balita sa UK ay hindi nagsasabi ng kahit ano dahil natatakot silang isipin mong siya ay isang rasista. Ibig ko sabihin, yung lalaki ay talagang nangmopya. May ebidensya, nagsinungaling siya at inamin niya ito. At hindi ito sinasabi sa inyo ng BBC. Kaya napapaisip tuloy, ano pa kaya ang hindi sinasabi ng BBC sa inyo, guys? Ano pa kaya ang pinagsisinungalingan at lalo pang ipinagpipilitan ng BBC dahil magmumukha silang tanga? At hindi ko maiwasang isipin si JK, ang crony Rowling, na sa madaling salita ay nagsasabing kapag mas tanga ang ideolohiya na pinanindigan ng isang tao, mas napagtatanto nila na kapag kinailangan nilang talikuran ito, mas lalo nilang pinapatunayan kung gaano sila katanga. Kaya lalo pa nilang pinaninindigan ito. At sobrang totoo nito. Pagkatapos ng pagkamatay, ang korporasyon ay naglabas ng hindi kapanipaniwalang ulat tungkol sa pangyayari. Sa buong kwento, mas maraming resources ang ginugol ng BBC sa pag-atake sa nagbunyag kay Arday, ang dating akademiko ng Cambridge na si Nathan Coffness, at nakilahok pa sila sa totoong witch hunt laban sa kanya. Sa kanya, dahil naglakas loob siyang ipakita ang rasismo at bipo. At ganitong mga bagay talaga ang wala akong oras para pagtuunan. Tingnan mo, nakakalungkot talaga. Laging nakakalungkot kapag may nagpapakamatay. Kung hindi ko na ipakita na iniisip kong malungkot ito, yon ay dahil masyado ako nakatutok sa kung ano ang mali sa kwentong ito. At ang mali sa kwentong ito ay ang katotohanang masyadong nakatutok ang mga tao sa kulay ng balat ng iba at sa paglalagay ng mga kulay na iyon sa mga posisyon ng kapangyarihan. Para bang gusto nilang patunayan na walang rasismo na kapag napatunayang hindi naman karapat-dapat ang mga taong ito kahit ano pa ang kulay nila, ginagaya pa rin nila iyon. Hindi talaga makita yon ng malinaw. Umaabot pa sa puntong may mga taong tulad dito na nauuwi sa pagpapakamatay. Para sa akin, isa itong trahedya at inuulat lang ito ng media, nagsisinungaling at hindi talaga ginagawa ang kanilang tungkulin. Kung ang BBC, kung ang mga media news sources ay hindi ipinagdiwang ang lalaking ito na parang napakalaking bagay siya, na hindi naman talaga malaking bagay, hindi dapat balita na ikaw ang pinakabatang itim na natanggap kailanman. Hindi talaga dapat ito gawing balita. Dapat lang maging balita kung ikaw ang pinakabatang na-hire kailanman dahil malaking bagay iyon. Ipinapakita nito na matalino ka, pero hindi dahil sa kulay ng balat mo. Walang kinalaman iyon. Walang kinalaman at dapat manatiling walang kinalaman. At sobrang nakakainis na may mga balita na sobrang excited na makapagbalita tungkol sa isang taong itim. Sa totoo lang, napaka-racist na ng ganung gawain. Parang, yehey, may nahanap tayong pwedeng ipagdiwang. Parang guys, tama na. Sobrang sawa na ako dito. Anyway, salamat sa atensyon ninyo sa bagay na ito.